afternoon, coming from 1 Corinthians chapter 12. We'll be reading the rest of the verses from this chapter. Sundin niyo lang po sa inyo mga matayabilis, okay? That's 1 Corinthians of 12 to 31. This is the word of the Lord. 1 Corinthians chapter 12 verses 12 to 31. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. For in one Spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit. For the body does not consist of one member, but of many. If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. Verse 17. If the whole body were an eye, where would be the sense of hearing? If the whole body were an ear, where would be the sense of smell? But as it is, God arranged the members in the body, each one of them, as He chose. If all were a single member, where would the body be? As it is, there are many parts, yet one body. The eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. On the contrary, the parts of the body that seems to be weaker and indispensable, and on those parts of the body that we think less honorable, we bestow the greater honor. And our unpresentable parts are treated with greater modesty, which our more presentable parts do not require. But God has so composed the body, giving greater honor to the part that lacked, that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. If one member suffers, all suffers together. If one member is honored, all rejoice together. Now you are the body of Christ and individually members of it. And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, helping, administrating, and various kinds of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? Do all possess gift of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? But earnestly desire the higher gifts, and I will show you a still more excellent way. This is the word of the Lord. May the Lord bless the reading of His word. Shall we pray? Loving Heavenly Father, we thank you once again for a time where we can ponder and really meditate upon your word, and we pray that you would again open our hearts, minds, and receive them coming from the Holy Spirit with gladness and joy. And again, let it challenge us as you make it clear to us what is our role, what is our part, how we promote the body of the Lord Jesus Christ and not just self. And we pray that you will create and unite our spirit to glorify and honor your holy name. Be gracious to your servant, Father, and thank you for answering this prayer. For we commit and we ask all these things in the mighty name of the Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. So we will continue our message this afternoon in the book of 1 Corinthians. Pinili ko yung Corinthians kasi about church membership kasi magulo sila. Maganda yung magulo. Kasi kapag walang gulo, hindi mo mauunawaan bakit sila nagkakagulo. Ano yung cause ng pinagkakaguluhan nila. And I believe walang isang church na hindi magulo. Nakakita na kayo ng church na hindi magulo? Wala pa, no? Dapat hindi dapat magulo. Kundi, ang nire-remind sa atin kasi, bakit may kaguluhan sa church? We are imperfect people. Nire-remind tayo nun. Hindi natin kaya sa sarili natin na mag-unite on our own sa tinatawag na totoong unity. Kasi kung unity lang yung magiging aim natin, kaya naman natin yun without the Holy Spirit. You know that? Pumunta kayo sa mga companies, sa mga government offices, kapag merong mga government activities, madali silang mag-unite. Bibili ng uniform, gagastos ng uniform,
magpaparade together with uniform. They are all united in one particular cause. Kayang gawin ng kahit sino ang mag-unite sa isang cause. Pero hindi yung klase ng unity na kayang gawin ng banal na espiritu sa ating mga buhay. So very, very important na maintindihan natin, nagkakagulo ang church because it reminds us of our imperfections. Since we are reminded of our imperfections, that means we should not expect perfection. Bakit magulo? Kasi may expectations. Yes. And ang expectation natin, hindi pareho sa expectation ng Panginoon. Iba yung expectation natin, iba yung expectation ng Panginoon. Kapag ginawa natin yung expectation ng Panginoon, hindi tayo magkakagulo. Dahil sinusunod natin yung gusto niya. Pero kapag ang expectation natin yung sinusunod natin, yun nagkakagulo. Alam niyo ba ang similarity natin, ang nagiging cause, bakit magulo tayo? Anong ibig kong sabihin? Pag sinabing similarity kasi, pareho kayo magaling magluto. I-compare niyo yung niluto niyo. Walang may mas magaling kundi ang siyang nagluto. Hindi pwedeng mas magaling sa iyo yung nagluto ay yung niluto ng iba. That's your pride, di ba? Kasi pag sinabi mong, ay magaling siya magluto sa akin, para bang talo ka? Eh ayaw mong matalo. Gusto mo talagang ipakita mas magaling ka. So it is our similarity of doing things that really creates a lot of friction and division in the church. So kailangan maintindihan natin na yung diversity is the one that promotes unity in us. Hindi kayo nagtataka bakit babae at lalaki ang ginawa ng Panginoon? Bakit hindi parehong Adan ang nilagay ng Panginoon para walang gulo? Magulo yung babae. Aminin man natin o hindi, yung babae ang magulo. Amen. Oh. Kahit dalawa lang kami. Oo, walang favor ito. Sino ba yung nagsimula ng gulo sa buong mundo? Sino pa, di ba? Sinong sumunod? Hindi. Nagkagulo kasi pinayagan ng lalaki. Bawi, agad. Bawi. Pero kung nakikita natin, talagang yung, ayoko na, maya mapapagaling. Tuloy ko na, mag-aagulo tayo dito. What special skills or skill you have that others don't know? Yun yung tanong ko. Kasi sometimes tatahimik lang tayo, meron pala tayong ibang nalalaman na hindi alam ng iba. For example, hindi nyo i-expect sa akin na mahilig ako mag-carpentry, magpanday. Sa Silay, kahit saan ako pumunta, talagang gusto ko gumawa ng bahay-bahayan. Simula maliit ako, mahilig ako gumawa ng bahay-bahayan. Yung hilig ko, hanggang ngayon, hindi nangyari sa Silay. Kaya pinagtatawanan ako ng mga associate pastor ko. Sabi sa akin, simula nang dumating ako ng Silay, hanggang umalis ako ng Silay, yung kubo na gustong gawin, hindi nagawa. Nakagawa ako ng upuan, nakagawa ako ng bench, reclining chair nakagawa ako. Kaya kong gawin. Nung una, medyo nahihirapan ako. Pero, nung huli, nagawa ko talaga siya. Tapos, isa sa mga reason bakit mahilig ako sa carpentry, yung tatay ko kasi, sinasama ako kapag gumagawa siya ng mga benches or anything about carpentry. Sinasama niya kami sa linis-linis at kung ano-ano. So, medyo na-adapt ko yung hilig ng tatay ko. And kapag sinasabi kong gusto kong maging panday, tinatawanan talaga ako ng mga kasama ko. Kasi nga, hindi nila makita sa personality ko na kaya kong gumawa ng isang bagay na galing sa kahoy. Nung una, of course, nagsisimula pa lang ako, ang tawag sa akin is panday gubat. Sa nakakaintindihan. Panday giba. Habang namamanday, lalong nasisira. Pero nung huli, sa dami kong nasira, tumino. Of course, in your failures, you learn. Na hindi dapat pala ganito. Next time, ganito lang gagawin ko. So, I think yun yung isang skill na gustong-gusto kong i-develop. Kayo, do you have any special skill na hindi alam nung naririnig? Hanggang ngayon, ang tagal nyo na magkakasama, pero meron ka palang ganitong particular skill. May ibang mga tao mahilig mag-collect ng stamp.
Diba? O may ibang tao mahilig mag-collect ng coins, keychains, depende. In short, you are a collector. Nagugulat na lang na pagdating sa banyo, meron ka palang wall of collections yan. I think si Ate Rose, ang naalala ko, collector siya ng stamp, yung pinakamatanda sa amin. Lahat ng klase ng stamp. May mga taong na-discover ako sa mga member namin na mahilig mag-collect ng mga coins. Yung hindi nyo na inabutan si Lapu-Lapu. Alam nyo bang may coin na Lapu-Lapu noon? Yung mga kaedad ko lang nakakalam nun. Kaedad ko pataas. Nabutan ko yung si Lapu-Lapu, yung medyo, silver, yung na square, silver square, na nakaupo, si Lapu-Lapu. Hindi nyo nabutan yun? Ang tanda ko. Anyway. So may mga ganong klase mga tao. It's a skill. So, kahit sinasabi mo, parang hobby lang yun, it's a skill kasi may mga taong hindi nakikita yun. So, ikaw, do you have any special skill na until now hindi alam nung kahit kaibigan mo? Ang sinasabi ko dito, we may overestimate ourselves and underestimate others. Kasi akala natin, mas magaling tayo. At sila walang alam. Yun yung nagkukos ng trouble sa Corinth. Yung concept na mas magaling ako o sila walang alam. O ang concept na, ay, konti lang yung alam ko. Meron din mga taong gano'n eh. Meron mga overestimator, meron din nag-underestimate. Kahit alam mong may talent siya, kahit alam mong marami siyang nalalaman, pero minamaliit niya ang sarili niya. Parehong hindi maganda yon. Overestimation of self is not good, and underestimation of self is not good. That's why, maganda yung instruction ni Apostle Paul dito. That's why, talagang sa Corinth ako. Kasi yun nga, number one, magulo sila. Tinitingnan ano ang cause ng gulo. Maintindihan nilang nobody is perfect. So nobody should really apply their own expectation, but the expectation of God. You may be surprised kung ano ang alam ng iba na akala mo hindi nila alam. So surprises comes to us. So, ano ang sinasabi dito? Kasi ang ating theme for this afternoon is, part 1, promoting unity in the church. What promotes unity in the church? Bakit kailangan ng unity? Again, ang ginamit kasi ni Apostle Paul na object is body. Body. Imagine a body na hindi nag-unite. Kapag sinabi ng kabilang ng kanan is, ayoko dyan, dito lang tayo palagi sa kanan. Hindi, dito tayo palagi sa kaliwa. Oh. So, magkakaroon ng magulo. Pag sinabi ng kaliwang mata na dito lang tayo sa kaliwa, tapos yung sa kabilang mata naman, dito lang tayo sa kanan, ang pangit tingnan ng mata mo. Oh. So, kailangang may pagkakaunawaan. So, the first step in promoting unity is, dapat unawain natin, spiritual relationship must rise above over special labels. Ulitin ko ha. Spiritual relationship must rise above special labels. Anong ibig kong sabihin? Kung titinan po natin yung verses na binasa natin, number 1 sa verse 12, sabi niya, just as a body, though one, has many parts, but all its many parts form one body, so it is with Christ. Again, ang katawan ang ginamit ni Apostle Paul. Anong sinabi ko kanina umaga? Bakit katawan? Kasi araw-araw, yan yung nakikita mo. Araw-araw, yung katawan mo yung nakakaramdam. Araw-araw, nakikita mo paano siyang nagfa-function as a body. And you know, something is wrong sa katawan dahil merong masakit. At kapag merong isang masakit sa katawan, hindi ka na nakaka-function ng mabuti. Kanina ang sama-sama ng pakiramdam ko. Akala ko matutumba ako. Hindi, malamig lang pala sa Hong Kong at inaantok ako. So natulog ako. Kaya nakagigising ko lang, yung boses ko lumaki na naman. Kailangan lang pala ng tulog. Nothing is wrong with me. Nanibago yung katawan ko uli dito kasi ang lamig-lamig. Sa Pilipinas, medyo lang. Kapag sinusumpong yung panahon doon, lumalamig. Kapag maganda yung panahon, walang sumpong, mainit. Ganun yung Pilipinas, di ba? Eh dito kapag winter sa inyo, talagang malamig. Tinatawanan ako nung isa kong member na, kumusta dyan, Pastor? Sabi ko, ang lamig-lamig dito, 13 degrees.
Nung lumabas ako ng eroplano, 16 degrees, para akong sinampal ng malamig na hangin. Bigla ko nanginig. Eh, ito lang yung suot ko. Oh, naging kalamig. Talagang nananamig yung mukha ko. Sabi ko, magising ka, magising ka. So, yung katawan talagang nakakaramdam. And I believe that's how the Holy Spirit revealed the Apostle Paul. Because daily, we see our body, we use our body, we feel our body. The same, tingnan nyo yung sabi ng verse. So it is with Christ. Yung katawan mo, maraming parts. Kahit mag-isa lang siya yung katawan, pero ang dami-dami yung parts. Pero lahat ng parts na yun, nag-work together. Hindi sila naglalaban-laban. They're working together to function well. Tapos, ino-combat nun yung kung anong may diferensya. Alam niyo, hindi natin nakikita yung katawan. Yung lagi lang natin nakikita yung dito. Pero yung Fearfully and Wonderfully Made ni Dr. Olbrand, in partner as co-author, si Philip Yancey, nabasa ko doon kung ano ka-importante yung internal organs. O, lagi nakikita lang yung external, di ba? Yung kung ano kayo. Hindi natin alam yung nandun sa loob. Na kung isipin natin, mas importante kung ano nangyayari. Ganitong itsura natin kasi may nangyayaring maganda o masama doon sa loob. So, just one example. Ang bone marrow natin, pinuproduce yan dito sa ating mga spinal column. At napuproduce na yan within a certain number of hours in a night. Hindi siya mapuproduce sa araw. Sa gabi siya mapuproduce. And particularly from 11 o'clock to 1 a.m. ng umaga. 3 hours lang siya ipoproduce. Ano ka-importante ang bone marrow? Yun yung nag-produce ng cells sa katawan natin na yung mga nasisirang cell, i-replace niya. So kapag yung bone marrow hindi magpo-produce ng magagandang cell, magkakasakit tayo. So nagsi-self-healing ang katawan natin, kailangan ng tulog. Ang problema sa inyo, hindi kayo natutulog. Kayo. Dito. Oh. Kaninang umaga, si Ate Awen, nagising ako 3 o'clock, 3:23 in the morning. Naghuhugas pa rin ng pinggan. Sabi ko, natulog ka na, hindi pa. Alam niya naman si Ate Awen. Tumingin sa akin. Sabi ko, matulog ka na. Tulog ka na. There are times in your life na ganun. So, hindi na ako magsasalita ulit. Masama yung lalabas sa bibig ko pag masalita. Kapag hindi kayo natutulog, one day, matutumba na lang kayo. Kasi yung healthy cells, hindi na produce sa katawan nyo. So ano daw mangyayari? Kailangan you are in deep sleep para mag-produce ng healthy cells o bone marrow ng maganda ang katawan natin. So dapat 10 o'clock pa lang, nakaready na yung katawan mo na matutulog ka. So that pagka 11 o'clock, deep sleep ka na, mag-produce na siya. Yung starting pala ng lahat ng function ng katawan na mag-heal, nag-i-start sa bone marrow. Pag na-produce na yung healthy cells na yun, lahat ng mga problema natin sa katawan, nahi-heal. Kaya may certain time na, let's say, pagkatapos siya mag-produce from 1 a.m. to 2 o'clock, hindi kayo conscious. May particular time sa gabi na umuubo kayo. Hindi kayo nagtataka, nagsi-self-heal yung lungs. Umuubo siya kasi merong diferensya sa lungs. Para akong doktor. Wow. Hindi ako nagkamali. Maliit pa lang ako, gusto ko na mag-doktor. Kaya naging interested ako paano nagfa-function yung katawan natin. So, the book is so interesting na, ay, dito pala nagfa-function. Pero nakikita lang natin lahat, yung externals. Yun yung na-emphasize. But this one thing I know, sa loob ang importante. Yung mga hindi nakikita. Kaya nga sabi ko sa inyo, what skills na hindi alam. Kasi yung mga hindi pala natin alam, yun yung nagko-contribute ng malaki sa buhay natin. Yun yung tumutulong sa atin, bakit nakaka-survive tayo. So hindi natin pwede i-underestimate yung mga bagay na hindi natin alam. Kasi emphasize yung alam natin, kaya ang yayabang natin, ang dami nating alam. Yun yung Corinth. Ang dami lang alam eh. Kaya yayabang. Yung pala, you go along the verse, yung mga insignificant, sabi niya,
Yung akala mo indispensable ng mga tao, yun yung hindi. Yung mga insignificant, yun ang mas bibigyan ng greater honor. Hindi yung mga nakikita, hindi yung mga malalaki. Kasi kapag yung hindi mo binigyan ng pansin yung mga akala mo maliliit, hindi makakakilos na mabuti yung malalaki. Yun yung sinasabi niya. Sabi nga sa kasabihan, walang malaki ang nakaka-uwing. Oh. So very, very important, hindi lang yung malalaki, kundi yung maliliit. So yun yung sinasabi dito ng verse, just as a body, though one has many parts, but all its many parts form one body. Isa po tayo sa katawan ni Kristo. That's why we have no right to overestimate ourselves over others, and at the same time, underestimate ourselves in comparison to others. Huwag niyong maliitin ang pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay niyo. Huwag niyong maliitin. Kasi kahit ano kaliit ang kaya mong gawin kung ginagawa mo para sa Panginoon, ito ay nakapagbibigay ng malaking epekto sa laki ng trabaho ng Panginoon. So no one should be insignificant in the body of the Lord Jesus Christ, particularly in the local church. Now, look at verse 13. For we were all baptized by one Spirit, so as to form one body. Tingnan yung mabuti. We were all baptized by one Spirit, so as to form one body. Anong ibig sabihin ng word na baptized? Ginamit ito sa formula ng baptism sa Great Commission. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kung papansinin niyo, yung word na name is singular. Pero ang dinescribe niya na formula is tatlo. In the name of the Father. Hindi in the names of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Meaning, our baptism is identified with God. Dapat makita natin ang identity natin is sa Panginoon. Nagkakaroon po tayo ng problema kapag nagiging individualize yung identity natin. Kapag inisa-isa natin yung sarili natin, iba ako, mas maganda ako sa'yo. Sasabihin sa hindi, mas maganda ako sa'yo. Hindi, mas maganda ako yun. Branded kaya yung suot ko ngayon, ang lamig-lamig. Isa-isa kayong pumapasok kanina rin. Tinitingnan ko yung mga forma nyo. Iba-iba yung mga forma nyo. O ngayon, sasabihin ko, iba na ng forma. Iba na ng forma. Ang bawat isa ay mayroong kanya-kanyang kagandahan. Pero yung kanya-kanyang kagandahan is your identification with Christ and not your individual beauty. Nagiging maganda tayo dahil sa Panginoon. Hindi ba? Sabi nga ni Pastor Spencer, wala namang ginawa ang Panginoon na pangit. Kaya huwag nyo sasabihin nyo sa sarili nyo, mas pangit ka. Kasi sabi, pangit ka, mas pangit ka. Ay, pangit ba na ginawa ang Panginoon? Pag sinabi nyo, mga pangit kayong lahat. You don't use the word pangit sa ginawa ng Panginoon. So, we are identified. So, kapag ang identity natin ay sa Panginoon, walang pangit talaga sa Panginoon. So, we were all baptized in one Spirit so as to form one body. Whether Jews, look at this, or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit. Ano sabi ko kanina doon sa first point? Spiritual relationship above what? Special labels. Look at this. Walang Jew, walang Gentiles. Bakit sinabi ito ni Apostle Paul? Remember, Corinth is a combination of Jewish and Gentile believers. Alam na naman natin kung ano ang discrimination ng mga Jew over Gentiles. Alam niyo sa mga Jew, there's only one race na pinili ng Panginoon. And the rest is, walang American, walang German, walang Filipino, walang ganon. Jew and the rest. Ganon sila. I have met a Jew sa Dumaguete. How many times pagkaalam ng Jew, pinili ng Panginoon to, dapat itik ko ng mabuti. Every morning kapag kasalubong ko, good morning. Parang walang nakita. Totoo yan. Parang wala siyang nakitang tao. Parang wala siyang narinig. Gusto kong sabihin ng masama. Ang suplado kong gano'n. Kaya lang sabi ko, hindi. Praise ng Panginoon. Hindi pwede sabihin ng masama. Pero sa kanila ganun sila. Meron kasing traditional, conventional, conservative Jew. Talagang hindi mamamansin. Merong liberal Jew na tinatawag. Yun na yung nakikihalubilo sa mga Gentiles. Yung mga conservative talagang
hindi sila makikihalubilo. Yung matouch mo sila, hindi, ayaw nila. Ganun sila. So ito yung sinasabi ni Apostle Paul. They're so conservative na akala nila sila lang yung tao sa mundo. May mga ganung tao, di ba? Kahit hindi naman Jew, may mga ganun din namang tao. Nakakasalubong mo, ang taas-taas ng tingin sa sarili. Tapos akala mo hindi na makakagawa ng kasalanan. Akala mo talagang perfecto na. Akala mo talagang siya na lang. May mga ganung tao. Oh. May ganun ba rito? Wala dito yun. Okay, so sabi niya rito, sa Panginoon, dahil ang identity nyo ay nasa Diyos na. Dahil sa banal na Espiritu na nasa sa inyo. Nasa inyo ba banal na Espiritu? Yes. Amen. So, wala nang differences of identity. Wala nang special labels. Tapos sabi niya dito, whether Jews, slave or status. In-erase ng Panginoon ang sarili niyong identity, status niyo in-erase ng Panginoon. Alam po ninyo, ang problema natin, mga Filipino tayo. Anong problema sa Pilipino? Masyado tayong conscious sa ating mga apelyido. Di ba? Yes. Masyado tayong close as families. We're so clannish to think na yung family natin yung the best. Totoo. Hindi ito sa kwana. Talagang nature natin mga Pilipino, walang problema yon. Magiging proud tayo. Dapat naman talagang i-raise natin yung honor ng family. Pero yung honor na yun, pag nagiging point na magiging cause of your pride and your division, I think you should stop raising the honor of your family as to discriminate others. Remember, names or labels are for personal identification and not for discrimination. Ang apelyido natin ay binigay ng Panginoon para ma-identify tayo. Hindi para i-discriminate ang iba. Sa Silay City, ang founder Gaston. Would you believe na ang Gabinera is related to Gaston? Hindi kami mga Gaston level, pero sila pala yung mga alalay ng mga Gaston. Tin-raise na ni Ate Lorna. Yung race namin, hindi kami Spanish line. Italian line kami. Imagine that, I am of Italian. I'm not Spanish. Eh, ano mga Italian? Mga macaroni, spaghetti, pizza, pasta. Anong pinapakinggan? Si Pavarotti. Ako ang Italiano na walang hilig sa spaghetti. Macaroni, puro carbohydrates, diabetes lahat yun. Hindi pwede. So kung yung pagkagabinera ko yung talagang tindigan yung pagkagabinera mo, ano ba nangyari kay Romeo at Juliet? Di ba? Dahil magkaiba silang apelyido. Hindi pwedeng ma-in love. Hindi pwede sa Bible yun. Dahil magkaibang apelyido nyo, hindi kayo mamahalin ng Panginoon. Masyado tayong conscious sa ano natin. Sa clan natin. Sa apelyido natin. And that makes us enemies. When we fight our own names and not the name of the Lord Jesus Christ. So, anong sabi ni Apostle Paul? Masyado kayong conscious sa talent nyo. Masyado kayong conscious sa tinatawag yung gifts. Sa status nyo as Jews and Gentiles. Slave or free. Walang ganun sa Panginoon. So once you receive the Lord Jesus Christ, all these things are gone. Ano ba ang sabi ni Apostle Paul sa Philippians? Sabi niya, simula na nakilala ko si Kristo Jesus, anong nangyari sa kanya? Lahat ng ako at nalalaman ko, in-erase na yun, ginawa ko ng basura yun. Tinapon ko na. Hindi ba sabi niya, as to devotion, I am an Israelite. I am even a Pharisee. I came from the tribe of Benjamin. So lahat ng credit na grabing matataas doon sa Jewish line na kay Apostle Paul. Sa Pharisee of Pharisee, sabi niya, I am a Pharisee of Pharisee. Alam niyo bang Pharisee of Pharisee? Yung mga Pharisee, grabe yung emphasis na sa righteousness. Kapag sinabing Pharisee, ang meaning kasi ng Pharisee is the separate ones or the righteous ones. Sabi niya kung sa righteousness lang, I am a Pharisee of Pharisee, meaning
kung nag-i-aim lang ang Pharisee na ganito ka-righteous, ako, above that righteousness ba? Pharisee of Pharisee. Sabi niyo kung kingly line, the first king of, kaya sabi niya, of the tribe of I am of the tribe of Benjamin. Kasi nga, from the tribe of Benjamin, si King Saul, the first king of Israel. And he is even named after Saul, the king. He is Saul, remember, before he became Paul. And Paul means, alam niyo ibig sabihin? Little. Maliit. Oh, ang ganda-ganda ng pangalan mo, King Saul, biglang nung nakilala mo si Jesus Christ, maliit. Oh, maliit. Dahil kay Kristo. See that? Sabi niya, lahat ito, pride ko yan, pero tinapon ko, that I may know His resurrection. That I may know Him and the power of His resurrection. Hindi ko makikilala ng lubusan si Jesus Christ kung pilit kong sinasabi ang apelyido ko, ang pangalan ko, ang honor ko. Kailangan kalimutan ko ang sarili ko para makilala ko si Kristo. And from that time on, I identified myself with the Lord Jesus Christ, hindi sa apelyido ko. Kaya nga sa simbahan, di ba palaging merong problema? Sino nag-aaway-away sa simbahan? Yung mga prominenting family. Tingnan nyo lang. Diba? Oh, mayaman na family to. Merong mas mayaman na family. Ah, ganun ah. Gabinera kami. Ano kayo? Oh. Hindi. Oh, gamitin na natin. Oh, Martinez kami. Bakit? Sino ba kayo? Oh, yung pangalan natin. Yung status natin. Yung nagiging problema natin. Nagiging mapagmataas tayo sa sarili natin. So Paul said, erase that. Whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Oh? Spirit? Spirit. Erase this. Relationship, spiritual relationship, above special labels. Kaya lang tayo mahilig tayo sa labels. Diba? Mahilig tayo sa labels. Binigyan ako ni Ate Luz ng ng jacket kahapon, kararating ko lang, tsaka ng sapatos. Nung gabi, nagkita kami ni John Hope. Na-identify agad ni John Hope na hindi mumurahin yung jacket. At saka ang sapatos. Sabi niya, ang ganda ng sapatos mo. Mukhang branded yan. Ginanong ba? Oh. Hindi ko kasi makita eh. Alam ko branded, hindi ko makita. Alam ko pa tayo. Kagabi ko lang nalaman, yung sinusot ng sapatos is Zara. Di ba brand yan? Na mahal. Kaya palang sarap-sarap isuot. Totoo naman na yung mga branded, talagang dinidesign sa for comfort. Di ba? Ating jacket, sabi niya, ganda ng forma mo. Akala ko yan, sinasabi mo mag-change ka na ng image. Hindi. Bigay ito ni Ate Luz. So, forma pa lang, branded na. Ganun tayo ka-conscious sa brand. But if there is one brand that we should be conscious of, is the branding of the Spirit in our life. Hindi ang kung anong pangalan meron tayo dito sa mundo, o anong preference tayo meron dito, o anong status tayo dito. Ilang beses ko na dinefine ang meaning ng status. Ano ang status? Ang status daw, kasi ginigilig natin sa status symbol. Kahit sa Facebook, status. Di ba? In relationship. Single. Pero complicated. Hilig natin sa status. Eh, ang status daw is Anal. ang lakas ng lumo mo. Okay. Parang binibenta yung sarili mo. O, di ba? Pag nilagay mo single ka, o kaya separated ka, o kaya divorce, o... So, yung status is buying the things that you don't like to impress the people. Buying the things that you don't want to impress the people that you don't like. Yan yung status. You are keeping up with the Joneses to impress them, pero you don't like them. Kaya bili ka ng bili. Yun daw yung status. Mahilig tayo ron. Tigilan na natin yun. Kasi, whether we like it or not, merong may impress, merong hindi may impress.
nag-create lang tayo ng friction, conflict. May maiinggit. Kasi ikaw, inggitera ka rin. Bakit pinipilit mo? Diba? Kasi gusto mo kainggitan ka, kasi naiinggit ka rin sa iba. You know that old story? Na ang isang asawa, lagi niya tinitingnan yung kapitbahay niya, kung anong meron, pinabantayan niya kapag meron, gusto niya mas malaki yung kanya. Wala na yung story kong yun sa inyo? Sabi niya, oy, mahal, bumili sila ng bagong TV. 55 inches. Bumili tayo ng 75 inches. Ang laki kaya ng TV. Ito, 55 ba to? 65? I don't know. Ang laki. Di ba? 45 lang ito? Inches? Mga 45 or 50? Tapos merong ref. May bago ngayon eh, di ba? Na ref. Pagtingin, oy, double door. Hindi, bumili sila ng inverter na ref. Yan yung bago, di ba? Inverter. Bumili tayo ng converter. Mas magastos sa kuryente. Ayaw magpatalo kahit sa kuryente. Sunod. Nasunog yung bahay. Mahal na sunog. Sunugin na rin yung bahay. Talagang ayaw magpatalo. Yan. Ang daming ganong tao sa mundo. Sa simbahan, sabi ni Apostle Paul, dapat walang ganon. Walang naiinggit at walang nagpapainggit. Erase everything. So, first point lang tayo ngayon. Tatapusin natin natin. Number 1, we are identified as one body in Christ. The word baptized is, yun yung sinasabi niya. Tandaan ninyo, saan man kayo pumunta, hindi po yung apelido natin yung itataas natin. Hindi yung pangalan natin. Hindi ang kung sino tayo, na kung akala mo sino magaling. Si Jesus Christ po yung identity natin. Kaya kahit saan tayo pumunta, dapat ang nakikita sa'yo, si Jesus Christ. Parang natetempt ako sino to yung kausap ko kahapon. Basta merong, kahapon ba yun? O sa aeroplano? Basta nagbanggit siya, amen, salamat sa Panginoon. Parang gusto, Christian kayo? Hindi ko na tinanong. Kasi, yun di ba? Sa salita natin, sa ginagawa natin, sa kilos natin, malalaman agad na iba ka. Hindi ka basta-basta. When you are in the Lord Jesus Christ, mafe-feel ng tao, makikita ng tao, na ikaw ay hindi kapareho ng ibang tao. Dapat ganun tayo dito. Kahit inchik pa yung amo natin, hindi sila marunong makipagsalita sa atin. Ang buhay natin, na ipinamumuhay natin kay Kristo, yun yung tinitingnan nila. At nawa ay makita nila yung pagkakaiba ng isang kasama nila sa bahay noon na walang Kristo at ikaw na may Kristo ngayon. At tatanungin ka, ba't iba ka? And then that could be a point na, because I have Christ in my life. You create consciousness sa mga taong hindi nakakakilala kay Jesus Christ. Because we are identified with the Lord Jesus Christ. So the question is, are you creating that consciousness sa isang tao na biglang, alam niyo bang gustong-gusto ko yun? Before ako nag-flight, nakaupo ko sa Burger King. That's my favorite eating area kapag pupunta ako ng Manila at kumakain kami, PG. Tumawag na siya, sabi niya, nasa ngayon, andito sa paborito natin pinupuntahan, sa Burger King. May katabi ako, taga Nueva Ecija yung nandito, taga Rojas City, nag-uusap sila. Hindi ako nag-travel, hindi pa ako hindi nag-enter yung travel ko, nagpatulong ako sana, tulungan niyo ako. Hindi rin, kahit sila, hindi rin. So, nag-usap-usap na lang kami. Itong taga Rojas, may asawa na. Hinintay yung asawa niya na dumating para ko siya. Itong taga Nueva Ecija, single for life. Sabi niya, nag-decide ka single for life? Wala ba naligaw sa'yo? Sabi nung may asawa. Hindi na naman po. Alam niyo po sir, mayaman-yaman ito. Mayaman daw talaga yung isa. Tapos ito naman, yabang din. Sabi niya, kapag wala kang 5 hektarya sa Nueva Ecija, hindi ka mayaman. Hindi ka mabubuhay. Sabi sa ulo, ganun. Malalapan pa ng lupa nila ron. Kaya lang single talaga siya. Sabi niya, mag-ampun ka.
Ay, sabi ng mga kamag-anak, mag-ampun lang ako. Hindi, iba pa niyo may anak. Nagaganon-ganon sila. Tapos sinabi ng mga asawa, ako sa'yo, magpaanak ka na lang. Anak ka na lang. Hindi ba ako yan? Gumaganon-ganon sa akin. Sabi ko siya. Ganon-ganon ako. Hindi, anak ka na lang. Hayaan mo na yung mga asawa. Maghanap ka ng boyfriend, paanak ka na lang. Ganon-ganon. Grabe yung advice ng mga asawa. Kasi 40 ka na. Kahit isa lang, magpaanak ka. Ganon-ganon. Nung huli, tinanong ako, ano po ba yung trabaho niyo, kuya? Sabi ko, pastor ako. Sabi ko, kaya pala, sabi ko gano'n, biglang nahiya. Tumalikod ako ng konti para sila na lang usap. Sabi niya sa kasama siya, nakakaya. Biglang nahiya eh. So you see, our identity, when we know our stand, our conviction, people will realize that. Na-identify niya agad eh. Ay, sabi niya, pari pala itong kausap natin. Bigla siya nahiya. So, dapat yung ganong consciousness, hindi para ma-repel sila, kundi alam nila na tayo ay tumatayo sa katotohanan. Tumatayo tayo sa tama. Hindi tayo nadadala-dala ng basta-basta kapag gumagawa sila na alam natin hindi maganda. So, pagka-identify niya na pastor ako, tingnan nyo, biglang nahiya. Tapos, biglang nang madali, alis na ako, tinatawag na ako ng asawa ko. Bakit wala? Alam mo naman nag-drama-drama. Nung sabi niya, nung, ay, pastor pala. Tapos, lumimon, ay, gano'n-gano'n. Tingin ko, wala naman tao gumagano'n sa kanya. Biglang napaso eh. Oh? So, dapat yung ganong consciousness, yung kini-create natin. Because we are identified with the Lord Jesus Christ. Doon tayo maging intentional na ipakita natin si Kristo sa buhay natin. Pangalawa, sabi niya, eto, gustong-gusto ko to. We were intended to refresh one another in the Holy Spirit. We are made to drink in one spirit. Ano ba ang drink? Bakit tayo umiinom? Dahil uhaw. Kapag uminom kayo, dahil uhaw kayo, ano nangyayari kapag uminom? Nare-refresh. Ang galing nung pagkakasulat ni Apostle Paul, hindi lang na-identify kayo, but you are at the same time intended to refresh one another. Hindi niya sinabing to fight. Di ba? So yung pagkakaiba nyo, dapat hindi yung magiging instrumento para mag-away-away kayo. Ang pagkakaiba nyo, magiging instrumento to fill in what is lacking in one of your members. Kayo ang kukumpleto sa kakulangan ng bawat isa. Hindi na yung kakulangan nila, yun yung i-emphasize nyo at mag-aaway-away kayo. You are made to drink in one spirit. To refresh, to encourage, to make someone have hope in life. Hindi para mawalan sila ng pag-asa. Kasi nga, ay mas maganda siya, ay mas magaling siya. Ayoko na rito. Hindi na ako magsisimba. Di ba? May mga ganong tao. Sa second point yan, bukas na lang yan. Pero ito ang sinasabi ko. We must encourage one another because we are all identified with the Lord Jesus Christ. So ang question as I close. Okay, statement muna. Special labels are eliminated by our relationship with the Lord Jesus Christ. Yun yung una nating katotohanan dapat mo nun. Ang labels natin, let it go. Okay? And then our differences are eliminated by our relationship with the Holy Spirit. Ano mang pinagkakaiba natin na magiging cause ng pag-aaway-away natin, let it go. Let the Holy Spirit be the one to control our lives. That's why the question is, are you a refreshing person? Ang iyo bang presensya kapag dumating ka sa fellowship, sa pagtitipon, sabihin, kapatid, kapag nakikita kita, na-encourage ako. Nawawala yung mga bagay-bagay na negative sa ulo ko kapag ako nakikita. Kasi masayahin ka. You're bringing life to the body of the Lord Jesus Christ. Oh, is your presence encouraging? O kapag dumating ka, eto na naman. Balik natin ito. Tingnan. Hintayin nyo. May sasabihin na naman yan. Na hindi maganda. Oh, ba't dito ngayon papangit nyo? Ako lang maganda. Oh, nakaka-encourage ba yun?
Oo. May mga ganun eh. Kahit joke lang yun. Ano sabi ko kanina? Huwag niyo sasabihan yung sarili niyo na pangit. Di ba? O kaya, kahit joke lang, oy mga pangit, kumusta kayo? Ano mga pangit? Oh. We are one in the body of the Lord Jesus Christ. You are identified with the Lord Jesus Christ in one spirit. Meron bang pangit sa espiritu? Wala. So, once you are identified and intended to refresh, ito yung ibig sabihin nun. Your presence should be refreshing and your presence should be encouraging. So, are you an encouraging person? Do people take delight in your presence? Yung namimiss ka? Yung nakakamiss? Diba? Kayo, namimiss ko kayo. Dito. Imagine, isang taon tayong nagkikita, hindi ko yung mamimiss. Pero totoo may mga time na namimiss ko ito. Ang ginagawa lang, tinitingnan ko na ang YouTube. Para lang makamot yung pagkakamiss ko sa dito sa fellowship sa Hong Kong. Yun yung maganda na impression. Na kapag wala ka, hinahanap ka. Hindi yung kapag wala ka, ay salamat, wala. Masaya tayo ngayon. O tuwang-tuwa lahat, wala ka. Or kapag wala ka, lahat hinahanap ka. Ay, ba't wala si ano? Ay, ba't wala? Tawagan nyo! O, di ba? O, saan ka doon? Yung natutuwa dahil wala ka? Or malungkot at hinahanap ka? Depende na sa'yo yun. Ha? So from now on, aim to be this person. Refreshing and encouraging person. That's the first thing that promotes unity in the church. Spiritual responsibility and not special needs. Shall we pray? Father God in heaven, we thank you for the message. We thank you for the encouragement, reminder, rebuke at the same time. From now on, let us be conscious that our identity is not about us, our name, or our status. It's about the Lord Jesus Christ. And may we always promote Jesus Christ in the life that He has given to us. Let us be encouraging, let us be refreshing, let us be a God-glorifying life that honors your holy name. Thank you, Lord, for answering this prayer. We commit and we ask all these things in Jesus' name. Amen.